Aso nagalit nung hinawakan ang paa niya. Yun lang ba talaga ang dahilan kung bakit nagalit ang aso? Dapat nyo bang paluin o saktan ng aso kapag kinakagat ka na nito? Ano ang solusyon sa gantong problema? Pause up mga tropa pips, ako si Lester sa Panta, The Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso, at ito ang The Pinoy Dog Whisperer Reacts. Sa video makikita natin na parehong nakahiga ang lalaki at ang aso sa kama. Umikot yung dog owner, inangat niya yung binti niya, hinawakan niya ang paa ng aso niya, at bigla naman itong kinagat. At ang kanyang reaksyon ay hampasin ng asong ito. Tumigil lang ang pagkagat ng aso nung tumigil din ang owner na hampasin ang aso niya. Yung paghawak ba ng owner sa paa ng aso ang trigger ng pagkagalit nito? Yun lang ba talaga ang rason? Maaari kasi na may trauma na yung aso tuwing hahawakan siya sa paa. Maaaring nanggaling sa experience niya sa grooming, o kaya nasaktan siya nung giniputan ng kuko, o kaya naman nasaktan siya nung chinek up sa vet. Pwede rin naman na ang gawain ng owner na to ay hilahin yung paa ng aso niya, and eventually nasaktan na ito kaya naman gumante. Meron pang isang possible reason na may nararamdaman na itong asong to na masakit sa kanyang hita o kaya sa kanyang paa, kaya naman naging defensive siya noong hinawakan siya ng owner niya. Pero bilang dog behavior expert, meron pa akong nakikitang mas malalim na rason, hindi lang sa paghawak sa paa. Malamang kilala niyo sa Fantastic 4.5, lalo na dun sa The Big 3, nung tumanda na sila, na may nararamdaman na sila, may masakit sa katawan nila, kahit saang parte ng katawan ko sila hawakan, hindi pa rin nila ako kakagatin. Because they were well-trained and well-behaved dogs. Bilang dog behavior expert, mas nakikita ko yung punot dulo ng rason kung bakit kumagat ang asong ito. Bago pa hawakan ng dog owner yung paa ng aso niya, nabasa ko na merong problema sa personal space itong asong ito. Ano nga ba yung personal space aggression? Ang dami kong natatanggap ng mga kasong ganito na sinasabi, dumaan lang daw sila doon sa malapit doon sa aso nila tapos kinagat na sila, o kaya naman hinawakan lang nila sa may tiyan, hinawakan lang nila sa may likod, nangagat na, o kaya naman inurong lang nila sa sofa, nangagat na. So yun yung personal space aggression mga tropa pips. Kung titignan natin and babalikan natin sa video, pag-angat pa lang ng binti niya, mas naging intense na yung aso and binigyan niya ito ng whale eye. Dinagdagan pa ng movements ng paa ng dog owner, kaya siya umupo, tapos chinek niya yung likod niya, nagbigay na ng warning sign yung aso. Nung muling gumagalaw na yung kamay para hawakan ulit yung paa niya, sinusundan niya ng titig yung kamay, and the moment tumama ito sa paa niya, doon niya sinugod yung owner niya. So kaya ako nasabi na personal space aggression mga tropa pips is because hindi siya comfortable na meron siyang malapit sa katawan niya. Gusto niya yung space niya, personal space niya ay hindi mai-invade ng kahit sino. So yung personal space aggression mga tropa pips, magli-lead ito dun sa territorial aggression. Pangkaraniwang tao, ang iniisip lang natin ay aggression sa bahay. Ibig sabihin, bahay tapos nasa labas ng bakuran, may lalapit sa bakuran niya, tatahulan niya, magagalit niya, o kaya papasok ng bahay, magagalit yung aso. But, nagsisimula kasi, para sa akin, yung territorial aggression, mag-claim ng bed niya, mag-claim ng toy niya, mag-claim ng space niya sa bahay, kaya merong mga aso na kapag nandun na siya, pag may lumapit, magagalit, yung bawat space na parte ng bahay natin, kung saan nandun yung asong yon. And in this case, mukhang kinlaim ng aso yung bed as his territory. Kaya naman sa simula pala ng video, intense na siya, nakasarado ang bibig niya, pati yung paghiga niya, makikita nyo, hindi siya relax. Tinotolerate niya na may katabi siya. Pero the moment na ayaw niya yung gagawin nyo, doon siya mangangagat. At napansin nyo ba mga tropa pips, nung pagkatapos nung komosyon, tinayuan lang nung aso yung owner niya. Tumigil siyang kumagat. Nung tumigil lang humampas yung owner niya, lumayo at bumalik doon sa space niya. Parang sinasabi niya, ayaw ko ng ginagawa mo, akin to. This is mine. So whatever happens in this space, I decide. So hindi dapat ganon yung maging pananaw ng mga aso natin. For the purpose of this video, gagamitin natin ang sa Fantastic 4.5. Pag tinamaan ng pako, oops, tingin lang, pero tingnan niya. Oops, babalik lang sa normal. Hindi kagaya nung nangyari dun sa aso. Pag tama, biglang umupo na parang may mangyayari.
Tapos ine-expect niya na, pag may ginawa ka, susugurin kita. Gusto ko lang masanay lahat ng aso ko sa kamay, sa likod ko, sa buong katawan ko na tumama sa buong katawan din nila para hindi sila magalit. And mas maganda yung maging experience nila. Para mas ma-desensitize sila, ang ginagawa ko ay hinihimas ko sila ng ganyan. So, ang approach nila dun sa kamay at paa ko, relaxing. Rather than isipin nila na, baka sipain ako o kaya maging in pain, magkaroon sila ng pain. Hindi ganon. Ayan, tamaan ng kamay ko, tamaan ng paa ko, ganyan-ganyanin ko pa yung mga yan. Kita nyo, tuwang-tuwa pa yung mga yan. So, kayang-kaya ko silang itabi sa kama ko na hindi sila magagalit. So, dapat ba nating saktan o paluin ng aso natin kapag nangyari ito? Pagkatapos ng video, every time lalapit na siya dun sa aso niya, nag-growl na yung aso niya, and nagagalit na. Did it solve the problem? So it only means na yung pagpalo niya dun sa aso niya or pananakit niya dun sa aso niya, na-instill sa memory ng aso that this person can cause me pain. I need to be defensive every time na mas lalapit na siya sa akin because the dog doesn't want to feel that pain again. Pain is inversely proportional to trust. The more you inflict pain to the dog, the less trust they will give you. Dalawa kasi yung pwedeng kahinatnan yan. Fight or flight. Yung fight. Every time makita ka ng aso mo, uunahan ka na niya, susugurin ka na niya dahil alam niya na yung intention mo sa kanya ay saktan lang siya. Flight, pwedeng lalong umiwas yung aso or lalong hindi ka pagkatiwalaan ng aso mo and sumunod na lang yung aso mo sa'yo dahil sa takot. That is not the relationship we wanna have with our dogs. Gusto nyo ba na mabalot ang buhay nyo ng takot or susunod na lang kayo because you are scared? Definitely, the feeling is not good. And at the same time, hindi rin maganda yung pakiramdam na lagi ka na lang alerto, baka may gawin na naman sa'yo ang owner mo. Tanong ng karamihan, so anong dapat gawin? Hindi mo saktan, hindi mo paluin, paano mo pipigilin? Kung nangyari sa akin na sinugod ako ng aso ko, gaya ng nangyari sa video, pipilitin kong makontrol yung sitwasyon sa paghawak sa scruff ng aso o kaya naman pwede ko siyang hawakan sa leeg to control yung bite niya and yung snap and yung pag-swing nung bibig niya. I will wait till the dog calms down and let go. At hindi natatapos dyan mga tropa pips dahil gusto mong mapalitan yung previous memory na yon, yung nangyaring komosyon na yon, ng magandang memory. Ano ba ang solusyon dito? Susunod na gagawin ko, kukuha ko ng gabay. Idol, ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleeve leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Maglalakad kami para magkaroon ulit kami ng bonding and para ma-release yung stress na naramdaman namin sa previous scenario. Once relax na kami, and relax na rin yung aso ko, and normal na yung breathing ng aso ko, dun ko ngayon gagawin ulit or i-recreate ko yung scenario na nasa kama kami and hinawakan ko yung paa niya o natamaan ng binti ko. And then, every time tama na yung ginagawa ng aso nyo, you reward the dog. And that's how you replace the bad behavior with good behaviors. Through repetitions. Sa lahat ng parte ng bahay natin, dapat maturuan natin ang mga aso natin na ma-interpret nila ito na isang lugar kung saan dapat silang maging kalmado lang. The calmer they are, the more they get. Kung mas kalmado yung aso ko, mas nabibigyan ko siya ng treats. Kung mas kalmado yung aso ko, mas pinapayagan ko siyang maglaro. So the dog will always go back to calmness because alam niya mas madami siyang nakukuhang magandang bagay kapag nagsisimula siya na kalmado. Pangalawa mga tropa pips, desensitize your dogs. Yung nakita nyong ginawa ko kila Bebe P tsaka kila doon sa dalawang tukmul kanina and kila Pasing, yun yung pagdidesensitize ko sa personal space nila. Doon sa mga body bumps na lagi yung naririnig sa akin, yung mga nagtatamaan ng kamay, nagtatamaan ng paa, mapapansin nyo naman kung bakit kayang matulog ng mga aso ko na patong-patong sila and bali-baligtad sila. They understand that kapag may katabi ka, hindi ibig sabihin nun masasaktan ka. Kailangan yung desensitization nagsisimula sa bahay. Hindi nagsisimula sa groomer, hindi nagsisimula sa veterinaryo, hindi nagsisimula sa ibang tao.
bilang dog owners, tayo yung magturo sa kanila na mahawakan yung tenga nila, yung mga sensitive parts nila, yung mga paws nila, kailangan mahawakan natin, yung tiyan nila, mahawakan natin, yung buntot nila, yung likod nila. Ito yung mga parts ng katawan na kailangan nilang ma-accept yung touch galing sa ibang tao and sa inyo. Ang takot at respeto ay magkaibang bagay. Ako po si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso.